Mag-rank ulit tayo ngayon ng mga entries. Breakout. Actually, profitable to, pero pag hindi ka sanay nito mag-spot, kasi usually, mas madalas ang fake out nito, lalo pag retail traders. Pero actually, malaking pips ang nabibigay nito. Number 4 ka sa akin. Trendline bounces. If it is too obvious, then you're going to be part of liquidity. Always remember that. So, hindi ako masyado nag-advocate nito. Kasi obvious to eh. So, number 7 ka lang. Momentum entry. Stop order ang ginagamit ko kapag ganito. Pero hindi ako masyado nag-entry kapag ganito. Kasi nahihirapan akong malaman kailan siya dapat sabayan pa. Baka mamaya it's too late na. So, number 8. Pullback. One of my most favorite pullback. Okay, parang binibigyan kasi tayo ng chance na mag-enter ulit. Scalping, medyo no ako kay scalping. Support and resistance, sakto lang. Pero yung basic support and resistance kasi, it's very dangerous. Pero, kapag ka alam mo yung SMC level ng SNR, profitable naman siya. Multi-time frame entry. I think this is prerequisite sa lahat ng entry na gagawin mo. Kailangan talaga to. Number 2 ka sa akin. Indicator. Hater ako ng indicator. Number 10 ka sa akin. Retest. Actually, yung breakout nilagay ko na sa 4 eh. Ay, pwede pa ba magpalit? So, dapat ano to eh, number 4. Dapat baligtad sila, pero 5 ka na lang sa akin. Oh, wala na akong choice. News. Ito ang maganda i-scalp. Ba't napunta siya sa number 1? Okay, sige, number 1. Yun lang, bye.